mga kabady! Welcome back sa aking YouTube channel at panibagong upload, panibagong reaksyon tayo sa naging live ni Hasa. Ginahasa ang kanyang sarili. Tuwang-tuwa. At sila ay dinamay pa ang aking Georgia. Kaya wag na natin patagalin mga kabady. Kaya tara, let's go! So ayan mga kabady, no, may kasama ako ngayon, hindi ako nag-iisa. At by the way, bago tayo sumagot sa mga naging pahayag niya, gusto ko ipakilala sa inyo mga kabady ang aking long-time partner na nag-iisa syempre. At kami ay magsa 7 years na next month. ODC, di ba? So ngayon mga kabady, sinama ko siya ngayon sa content ko kasi dinadamay na siya eh. Nakita ko yung live ni Hasa. At hindi ko na kailangan na iparinig pa yung video niya para mareaksyonan. Kasi alam niyo naman yung bunganga nun, napakabastos. So, yung ano lang dyan, katulad ng sinasabi ni Hasa, na kung ano sana yung issue dyan, yan yung pag-usapan. Pero bakit ngayon, dinadamay pati yung partner ko? Na sinasabihan niya, matandang jowa ko daw, na nagkakalat kami dito sa Saudi, na nagkakalat daw kami dito. Ang tanong, ano yung kinakalat namin dito? Na kung saan, dito nga lang kami sa bahay. Bihira lang kami makalabas. Nakakalabas kami kapag sinama kami ng amo, kapag may party sila. Pati si Manilyn Nobleza, ang isang dakilang tangangina, na kung saan, doon sa video niya kahapon na nireaksyonan ko, hindi ko yun tinuloy-tuloy eh, na kung saan pati si partner dinamay nila. So kung kanino sana kayo galit, doon kayo mag-focus. Hindi yung magdamay kayo sa nananahimik. Hindi ito nakikisali sa gulo. Ngayon, dahil dinamay ka, ano masasabi mo? Ayan, para po kay Manang Hasa. So, dapat respeto na lang po. Gusto ko lang ng respeto. Kasi ako hindi po talaga ako nakikialam kung ano yung content ni Philjan Vlog. Kita nyo naman, tuwing ano niya, kung meron siyang mga video, mga live, hindi po ako sumasama. Kasi ano po ako. Private person yan. Private person po ako, although nagre-reels po ako. Pero ang nire-reels ko lang is about sa pagluluto ko, yung mga ganyan. Siyempre may kanya-kanya naman tayong niche. Diba? Tsaka Facebook lang po ako. Meron na akong YT pero hindi po yun ano. So yun nga, naririnig ko kahapon si Manilyn Nobleza. So, pumunta ako sa live ni KSM at sinabihan ko nga siya na wag niya ako idamay kasi wala naman akong kasalanan sa kanya. Wala rin siyang ano sa akin kasi hindi ko sila pinapakailaman. Kahit si partner hindi ko pinapakailaman yung mga content niya. Pero siyempre sinasabihan ko rin na dapat maging ano lang yung ano. At saka kung hindi niyo po nakikilala si Philjan hindi po yan nag-uuna-una sa mga pang-aaway. Sumasagot lang po yan sa mga basher, mga ganyan. Sabi ko, pero sagutin mo sila ng maayos. Kaya lang, yung mga ganyan na below the belt na, dapat hindi na po ganyan. Kasi, lalo na po, kanina narinig ko po yung live ni Hasa yan? Ni Manang Hasa. Ni Manang Hasa. Na ano po ako kasi, okay, ano naman yan, aminin ko naman na may edad na ako kay Philjan. Kasi 17 years ang gap namin, no? Pero, hindi naman yung basihan para pati ako idamay niya. Private po akong tao, hindi po ako mahilig mang asar sa ganyan. Hindi nga po ako nag-comment sa mga content niya. Although hina-heart ko lang siya pagka alam kong nakikita ko na maganda yung syempre pinapanood ko siya. Kasi syempre sinusubaybayan ko din kung sino yung sinusubaybayan niya. Syempre sinusubaybayan ko din. Kaya lang syempre si Philjan, pinagsasabihan ko din yan na mga ganyan, dapat ganyan, may paggalang, may respeto sa bawat isa. Ito nga lang to si Manang Hasa. Narinig ko siya kanina na nag-live. Naririnig ko lang, hindi naman po. So, syempre, bilang babae, nakakaano po na, bakit ganun? Pati yung okay, alam naman niya kung ano yung ginagawa. Pero dapat, kailangan pa bang i-broadcast dito sa social media? Para lang may pambanat. For your information, Manang Hasa,
Hindi ako kalad-karing babae. At hindi ako klaseng lesbian na Hindi, bastos. oh yes, hindi kami yung ganung klaseng oo, sabihin na natin, tanggap naman namin yan na ganyan. Alam namin yan na pag pumasok ka sa ganitong sitwasyon, alam namin yan, tanggap na namin yan kasi naranasan na namin yan yung mga ganyang pangbabash sa amin. Pero eto kami yung nagmamahalan, kami yung nagkakaintindihan. So wala naman kami inaapakang tao, wala kaming dinidiscriminate na ibang tao. Igagalang namin ang bawat isa, pero wala naman pong ganyan ang bastusan. Lalo na sa'yo, Manang Hasa. May edad ka ni. May mga anak ka, may pamilya ka, may nanay ka. Yung alam mo, tama nga naman, no, tama talaga yung na kung ano yung inilalabas ng bibig mo, yun ka. So hindi kita papatulan dahil alam kong ganyan ka Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ka yun. So sana irespeto, no? So, ayun nga, ituloy po natin kasi naputol. Pumasok po kasi yung laga namin. So, ayun nga, masasabi ko lang po doon kay Manang Hasa, hindi po ako makikisali sa ganyan, pero dapat, kasi alam ko na ang kalakaran ng social media, yung mga ganyan talaga. At saka syempre bilang respeto sa sarili, dapat hindi tayo ganyan sa bawat tao. Kasi, paano kayo gagalang kung ikaw mismo hindi mo ginagalang yung sarili mo, no? So, Manang Hasa, sana dapat, kung ano po yung issue nyo ni Pills and Vlog, pag-usapan ninyo. At doon na lang mag-focus. At doon na lang mag-focus. Hindi po yung mandadamay pa tayo ng iba. Kagaya ko, hindi naman po ako nakikisali sa ninyo. So, Manang Hasa, tigilan mo po yung ganyan. Ako, inaanin ko, may edad na ako, no? Diyos ko, para magganyan. Kahit po nung bata pa ako, hindi po ako ganyang klaseng babae. Alam ko rumispeto ng matanda, ng bata. Kaya dapat ganun rin po kayo. Kasi alam ko may pamilya kang lesbian. Hindi yan may tatanggi. Siguro, hindi man malapit, pero at least pamilya pa rin. May mga kaibigan kang ganyan. Tapos binabastos mo. Alam mo yung kung paano mo ako binastos, ganun din yung pambabastos mo sa pamilya mo. Kasi yun nga po yung sinasabi ko, no? Na kung ano yung inilalabas ng bibig mo, ibig sabihin, yun po yung personalidad mo. So sana magbigay lang po tayo ng respeto sa bawat isa. At saka yung sinasabi niyo na nagkakalat kami ni Philjan. Ano bang pinagkakalat namin dito? Wala po kami ginagawang masama. Hindi kami nagnanakaw. Hindi kami nanloloko ng ibang tao. So kung ano man yung mga ninyo, ganun lang. Rest back lang ng maganda. Kasi ibig sabihin, yung mga lumalabas dyan sa bibig mo, Manang Hasa, at saka ni Manilyn Nobleza, nagpapakita lang yan na ganyan talaga kayo. Ganyan kayo. Kung kunyari, ako nanonood din ako ng Kalinga Prab. Pinapanood ko ang Kalinga Prab. Meron akong sinusuportahan din, si Dara. Pero hindi lang din ako nag-comment gaya ni Fields and Vlog noon. Nanonood lang po kami. Kasi ang ganda talaga ng pinapakita ng Kalingap team. Yes. Dito lang talaga siya na, syempre, nakakaawa naman talaga yung ginawa nila kay Kuya Val. Diba? At saka yung mga naririnig ko, nababasa ko, napapanood ko, yung mga tinitira nila doon kay Kuya Val sa Kalingap team is hindi naman makatao. So, dapat kung sino man yung sinusuportahan ninyo, dapat bilang isang nakakatanda, bilang isang babae, bilang isang ina, kaibigan, dapat, bigyan natin ng magandang halimbawa. At alamin yung limitasyon. Yes, kagaya niyan, yung pinapakita ni Manang Hasa sa kanyang live, sa kanyang mga content, hindi magandang example. Ano kaya ang masasabi ng pamilya, mga anak ni Manang Hasa? Ganyan ang lumalabas sa kanyang bibig. Kahapon nakita ko yung live niya na may paungol-ungol pa siya. Nakakahiya kasi okay, dapat yung mga ganyan na yan private na yan. Hindi kami, ewan ko, naninindig yung balahibo ko kay Manang Hasa kasi sabi ko parang hindi babae, parang hindi dumaan sa pagkadalaga, yung mga ganyan. So, siguro may pinagdadaanan to si Manilyn Nobleza at saka si Manang Hasa. Kasi kung ano yung naranasan mo nung medyo bata-bata ka pa, mo yan ia-apply mo yan sa kapwa mo. So, yun lang. Sana gusto ko lang, respeto lang. Huwag po akong isama sa mga content ninyo
Kasi wala po akong kinalaman dyan. Okay? So, God bless you sa'yo, Manang Hasa. Sana makatulog ka ng maayos. So, yun mga kabady, bira lang magsalita si partner ha. At yun nga, ang ano tawag dito, naging thumbnail ni Hasa kasi is nagkakalat daw kami ng matanda kong jowa. So, alam mo kasi Hasa, sa thumbnail mo pa lang, hindi ko kinakahiya yan. Alam mo kung bakit? 17 years man yung age gap naming dalawa nito, pero proud ako sa kung anong meron kami. Kasi wala kaming nilalamangan ibang tao, wala kaming niloloko na ibang tao. Oh, baka sasabihin nyo na naman, bakit ako pumatol sa matanda? Ganito lang kasi yun. May mga past relationship ako, kasing edad ko at mas medyo bata sa akin, pero ano ang nangyari? Niloko lang ako pagdating sa pera? Nanlalalaki sila na hindi ko alam? Eh ito, matanda nyo man kung bastusin, matanda nyo man kung tawagin, dito ako masaya. Magpipitong taon na kami next month mga kabady. Pero never kami, at never ako, nagka-problema, nag-LDR man kami nito na mahigit 2 taon. Pero never kami nagka-issue na ng lalaki to o nakipagtalagkarin to ng lalaki. Walang ganun. Matino to klaseng babae. Anhin mo lang, yung kasing idadan mong karelasyon, kung kaladkarin ang din naman dyan sa tabi-tabi. At kung sabihin mo, na matanda man itong naging partner ko, kami naman ang magsasama, hindi naman kayo. Tama. At baka sabihin nyo na naman, bakit matanda yung naging partner ko? May nanay na ako, may tita pa ako, may kapatid pa ako. At least, all package na. Saan ka pa? Kung isasama ninyo yung partner ko dito para lang may pangbanat kayo, pasensya na. Pero wala kayo sa kalingkingan nito. Magpipitong taon na kami. Tapos ngayon, isasama nyo siya dahil wala kayong pangbanat sa akin? Imaginin mo yan, Hasa. Sinasabi mo na nagsiselos ako sa love team ninyo ni Kuya Kendred? Sa palagay mo, sa pagmumuka nito at sa pagmumuka mo, ipagpapalit ko pa ito kaysa sa'yo. Na kung saan, mas matanda ka pa tingnan kaysa sa kanya. Respeto na lang sana. Katulad ng sinasabi mo, kung ano sana yung issue, doon na lang mag-focus, pero anong ginagawa mo? Dinadamay mo siya na wala naman siyang ginagawa sa iyong kasalanan, nananahimik lang siya. Ikaw, pagsilusan ko, para saan? Para saan na pagsilusan kita? Hindi ko ipagpapalit tong 7 taon ko na to next month, kesa sa isang katulad mo na mukhang kaladkarin na, balasubas pa, manyakol pa. Kami ganito man kaming dalawa na magpartner. Sinasabi ko sa inyo mga buddy, content creator man kami, pero hindi kami yung katulad ng ibang content creator or vlogger na magko-content for the views lang na parang iba na yung datingan na bastusan na. Hindi namin ugali, nababuyin namin ang sarili namin sa social media para lang kumita. Asa sinasabi mo na nagsiselos ako sa'yo? Kay Kuya Kendred? Wala ka sa kalingkingan ng partner ko. At pasensya na mga kabady kung hindi ko na na-play dito yung video niya para sa ganitong usapin. Kasi ang pangit ng mga pinagsasabi niya at hindi naman iba na sa inyo kung paano siya magsalita sa social media. So, ako, pwede ko siyang banatan kung gustuhin ko. Pwede ko siya i-play dito. Pero syempre, hindi naman tayo ka-level niya mga kabady. Hindi tayo ka-level nila na ganyan kagarapal yung mga pinagsasabi nila. Mas concern ako dito sa mga taong nanonood sa akin na hindi nila kayang mapanood yung mga ganyan at hindi nila kayang marinig yan. Kasi may respeto pa ako sa sarili ko. Hindi ko ka-level yung mga kagaya nila. Bastusan, banat ka ng banat, personal attack ka na, at saka Manilin Noblesa. Dinadamay mo si partner ko. Inaano ka ba niya? Tapos doon sa live ni Kuya KSM kanina, na napakomment siya sa'yo na bakit mo siya dinadamay, ano sagot mo, ano pinaglalaban mo? Paano yung niya? Hindi, nananahimik naman siya, dinadamay mo, tapos sasabihin mo, ano pinaglalaban mo? Inaano ba kayo ng partner ko para idamay niyo siya dito? Bihira lang yan siya makisama dito sa content ko, sa ganitong pagre-reaction ko. Pero wag niyo siyang idamay. Ako yung kalaban niyo, ako yung binabanatan niyo, ako yung punteriyahin niyo. 'Di ba? Kung ano yung content na sinasabi niyo, dapat doon lang mag-focus. Ano ginagawa niyo? Nang dadamay kayo ng taong tahimik? Hindi ba kayo nahiya sa sarili niyo? Para lang maibanat kayo, mangdamay kayo ng ibang taong wala na mga
Hindi naman belong sa kung anong issue dito. Lumaban kayo ng patas. Matanda nyo man siya kung tingnan. Wala naman yan sa amin eh. Kami naman itong nagmamahalan, hindi naman kayo. Magpipitong taon ba kami nito? Kung kinakahiya ko to siya? Proud ako na meron na akong partner, meron pa akong asawa, meron na akong nanay, meron pa akong kapatid, meron pa akong tita sa iisang katayuan ng aking partner ngayon. Na kung saan, ito mga kabady ha, kung si Hasa lang din naman yung pagsisilusan ko para kay Kuya Kendred, di bali na lang. Si partner magpipitong taon kami niyan. Hindi yan siya yung tipong babaeng kaladkarin. Hindi yan siya yung tipong babae na materialistic. Matagal na kaming dalawa. Never yan ang hingi ng mga material na bagay sa kung ano yung gugustuhin niya. May trabaho siya, may trabaho din ako. At siya yung tipong babae na simple lang, walang kaarte-arte sa katawan, tamang lip tint lang kapag aalis kami, tamang pabango lang sa kung aalis kami, kung saan kami pupunta. Never yan nagme-makeup. Sa totoo lang mga kabady. Natural na natural yan mukha niya. Wala yang ginagamit na makeup o anumang kolorete para lang magmukhang maganda. Yan yung nagustuhan ko sa kanya. At hindi siya mapagsamantalang tao. At ano mang sasabihin ninyo about sa kung ano yung karelasyon ko, kung may edad man siya kisa sa akin, at least, nasa tamang landas ako at andyan siya para mag-guide din sa akin. Para sa kaayusan ko din, hindi sa kapahamakan ko. Siya yung nagbibigay sa akin ng mga motivational minsan na kung may mali akong ginagawa, siya yung gumagawa ng hakbang para may itama ko yan. Para maging mabuting tao ako. Yan lang naman yung ano dyan eh. Yan lang naman yung bagay dyan na gusto kong ipagmalaki. Magpipitong taon man kami, pero hindi siya yung tipong partner na naging bad influence. Na kung saan, mas iniisip niya pa yung future ko sa bandang huli na kailangan ganito, ganyan. May negosyo kami inaasikaso, may lupa kami na kailangan asikasuhin na. So at least kahit papano, dyan pa lang nakaka-proud na ako sa sarili ko na may partner akong kagaya niya na hindi ako sinasamantala sa personal pangangailangan niya. Ganun lang yun. Hindi nyo kilala kung sino yung partner ko para idamay nyo siya dito. Ngayon, doon kay Manilyn Noblesa, nag-live si Kuya KSM kaninang madaling araw after ng live ko. Na-clear na niya. Ako lang yung napagbuntungan sa galit niya dahil sa pagdiskrimina ng ilong niya. Si Kuya KSM umamin na siya mismo ang nagsabi nun, hindi ako. Porket magkasama kami as a reactor ng Kalingap, sa akin na niya binubuntong lahat. Kaya nga mag-ingat at magdahan-dahan sa mga bagay na pwede mong bitawan. Kasi mahirap mabaktuyo ka. Ngayon, nareaksyonan ka na naman ni Kuya Marciano TV. Baka ako na naman pagbubuntungan mo, baka ako na naman ilalive mo, baka ako na naman iko-content mo, baka ako na naman dadalhin mo kung saan-saan ang mga matataas na subscriber para sasabihin mo na naman, nagtawag na naman ako ng reactor. Tulog ako kanina nung nag-reaction si Kuya Marciano TV sa'yo at hindi ko nakasalanan yun kung bakit kayo nire-reactionan ng mga yan. Reactor yan eh. Kaya mag-ingat at magdahan-dahan sa kung ano yung pwede mong ibato sa taong gusto mong pag-initan, mapalabasan mo lang ng galit mo. Yan ang mahirap kasi sa inyo, sa dami na ninyong kaaway, hindi nyo na alam kung sino yung uunahin nyo. Kaya kung kanino na lang nyo gusto ibaling yung galit nyo, doon nyo pinupuntirya. Ako yung nabalingan ng galit ni Marilyn Noblesa, ang isang dakilang tangang ina. Mapanood nyo naman yun mga kabady sa live ni Kuya KSM kung hindi nyo pa alam sa kay Kalingap Super Mario. So doon na na-clarify na wala akong kaalam-alam dyan at wala akong kasalanan dyan sa ilong na malatambutso ng barko, sabi ni Kuya KSM. So sana malinaw sa inyo. Hindi ko lang na-play talaga mga kabady yung video ni Hasa dito para reaksyonan kasi syempre, yung respeto ko din sa mga taong nanonood dito na ayaw sa mga ganyang usapin. At ayaw nilang marinig na ganun kasi nga, rated SPG nga. So, maging ano na lang, kung ano yung galit nyo sa tao, kung ano yung ano niya, magdadaan naman sa mga binabatong below the belt. Lalo na mas matanda kayo kaysa sa akin. Ipakita nyo naman na meron kayong respeto kahit sa sarili nyo lang din naman. Kahit na wala kayong respeto sa kagaya ko, wala kayong respeto sa kapwa ninyo, yung may ipakita nyo lang na may respeto kayo sa sarili ninyo, malaking bagay na yun.
Kung ano yung issue, katulad nga ng sinasabi ni Hasa, kung ano yung issue, dapat doon lang. Kaya nga kita na content, dahil inunahan mo ko ng content. Ngayon, dahil doon sa content mo, na hindi makamove on si Kuya Kindred sa'yo, at in love si Kuya Kindred sa'yo, kaya nga na-content kita. Tapos ngayon, sasabihin mo, nagsiselos ako. Para saan na pagsilosan kita? Sa palagay mo, ipagpalit kita dito? Sa 7 taon kong karelasyon, kisa sa kagaya mo na manyakol? Peace! Good vibes lang po tayo. Walang kaparehas yun, mga kabady. Respeto mo ang sarili mo para irespeto ka ng ibang tao. Mananghasa, manilin noblesa. Magbanat po tayo ng buto para kumita. Wala po tayong mapapala dito sa social media. Kaya nga nababasa ko yung mga comments ng tao na kabady, ganito, ganyan. Salamat din sa mga concern ng mga kabadys natin na brutal na yung mga binibitawan ni Hasa. At yun nga, bilang partner ko din, nagsabi din na hindi mo na kailangan i-rebuttal yung mga ganyang salita. Kasi hindi mo sila kagaya at hindi mo sila ka-level. So kung sila, wala silang respeto sa sarili nila, ikaw ang magbigay ng respeto sa sarili mo sa ganyang usapin. So, yun lang yung masasabi namin dito mga kabady. Maging ano na lang, maging maingat sa mga gustong ibanat kung gusto nyong bumanat. Banatan nyo kung ano yung gusto nyong ibanat sa akin, pero yung idama nyo yung partner ko. Ibang usapan na yan. Ngayon pa lang siya nakisali sa ganitong usapin. Ilang buwan na ako nagre-react sa kalingap, lalo na sa mga antay. Ngayon lang siya nakisali na magsalita na din. Dahil hindi na din maganda kung ano yung mga pinagsasabi nyo about sa amin. At kahit ano pa yung paninira ninyo, proud ako na meron akong siya yun. Nawala sa kalingkingan nyo. Manood ka na lang ng mga nakakatawang video o mananghasa. Nakakabata yun. Ako mga kabadis, 48 na po talaga ako. Si partner Phil Jan Vlog ay 31. So 17 years ang gap namin pero nire-respeto namin ang bawat isa. Hindi kami yung tipong nag-aaway sa napakaliit na ano. Siyempre, ano na yun na ako lagi yung umuunawa kasi siyempre ako yung mas matanda sa kanya. Pero minsan may mga bagay din naman na nag-aaway din kami pero hindi namin pinapalaki. Pero walang kwenta kaway itong mga kabady. Oo, kasi Totoo lang, walang kwenta to kaway. Pag inaaway mo kasi to, tatalikuran ka dyan, bahala ka dyan sa buhay mo, magalit ka. Alam yung part na galit ka na, haharapin ka lang niya, tatawanan ka lang niya. Ganyan kasi siya. wala namang kwenta yung gusto niyang pag-awayan namin. Walang kwenta. Pero although dumaan din kami sa mga malalaking pagsubok. Pero thank you Lord at na lampasan namin yun. Kaya respeto sa bawat isa, respeto muna sa sarili, respeto sa bawat isa, at saka syempre nandun yung pagmamahal, tsaka dapat may tiwala sa bawat isa. So yun, maliwanag sa iyo Hasa at Manilin Noblesa. Tama kayo sa narinig niyo mga kabady. 17 years yung age gap lang naman naming dalawa at single mom siya. At Yes. hindi ko kinakahiya yan kung anong meron siya dahil kami naman yung nagmamahalan at tanggap niya ako kung sino ako at tanggap ko din siya kung anong meron siya. So, So, yun ang importante doon. so ganun lang yun mga kabady. Kami naman yung magsasama, kami naman yung magjugjugan, hindi naman kayo eh. Pero yung sabi, broadcast niyo pa dito. Hindi kami ganong klaseng tao. At laruhin ko na yung sinasabi ni Hasa na bastos daw ako, demonyo daw ako. Ikaw na nagsabi sa sarili mo na ikaw yung demonyo, masobra ka pa sa demonyo. Babaliktarin mo na naman sa akin. Tsaka hindi naman po kami santo. Tao din po kami. Tao din po kami. Tao din kami nasasaktan. Siyempre, nasasaktan, natutuwa. Pero kung may sarili kang bait, may respeto ka nga sa sarili mo, dapat alam mo kung ano yung inilalabas ng bibig mo. Kasi yun talaga yung pagkakilanlan sa'yo. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ka. Yun Tsaka, yung dapat Hasa, natin tandaan. kung magsabi ka man din about sa jugjugan, pasensya na, hindi ako ganyan kahayok na hayok. At hindi ako ganyan kabastos. Dapat dito sa social media, bibit-bitin ko yan. Kaya nga. At wala kaming pinagkakalat dito kung saan man kami ngayon. Personal is personal. Dahil nagko-content kami, yung katuwaan lang. Yung hindi namin madadala sa kahihiyan at kabastusan yung sarili namin. Dahil may dignidad at respeto pa kami sa sarili namin. Ang kasikatan, temporary lang yan, pero yung kahihiyan, habang buhay yan. Yes. Tandaan mo yan. Tama yan. Nakita mo ba kami na nagko-content, na naghahalikan, na nagdalampungan? Wala. Kasi nga, meron kami respeto sa sarili namin. Kaya nga hindi ko na kailangan pang iparinig kung ano yung mga banat mo sa akin sa 18 minutes mo na live.
na pati si partner, dinamay mo na. So, pasensya na kasi hindi kami yung ka-level mo na ganyan ka garapal pagdating sa ganyang usapan at Yun din ang sabi ko sa kanya. Sagutin mo si Manang Hasa ng maayos, na respeto sa sarili. Kasi once na inano mo yan, sinagot mo yan siya ng hindi yan titigil. o, di ba, magkasama nga lang kami dito, naka-long distance pa. Hindi yan titigil na ano. Ganyan na talaga ang mga ugali ng ano, yung walang respeto sa sarili. Wala na yan ano, naiisip na maganda. Kundi puro ano na lang, puro kabastusan, puro masasama na lang yung naiisip. Kasi kung ano yung nasa isip natin, once na inilabas mo yan, maraming mag-uudyok sa'yo. Na ganito ang sabihin mo, ganyan ang sabihin mo. Pero kung may takot ka sa Diyos, kung may takot ka, may respeto ka sa sarili mo, hindi mo, kung ano yung dinidikta ng isip mo dapat, hindi mo yan inilalabas agad-agad. Kasi maraming masasaktan, maraming masasagasaan, bawat isang salita, napakatindi po yan. Kaya ingatan po natin yung pananalita natin, lalo na dito sa social media. Wala na po tayo sa dating nakiki-share, naman kami, kasi ngayon iba na talaga yung technology, iba na yung kahit ako minsan na kasi syempre bata pa to, hindi pa talaga, although 31 years old na siya, ang laki na yung pinagbago niya ni Piljan, kasi nung una makilala ko po yan, talagang isip bata. Pero, syempre, sa pagsasama namin, kasi kung ano yung ugali mo, kung ano yung ugali niya, nasa sayo na po yun, nasa sa atin na po yun, kung gusto mong i-adapt, kung gusto mong manahin. So sabi ko sa kanya, bahala ka. Kasi syempre, kahit mag-partner kami, may kanya-kanya naman kaming desisyon sa bawat isa. Lalo na, syempre ako kasi, meron po ako mga anak, iba naman po yung pagmamahal ko sa kanya, iba yung pagmamahal ko sa mga anak ko. Take note mga kabady hindi ito kasal. Yes! Hindi po ako kasal. Hindi ito kasal. Baka sabihin, nakikikabit ako. Baka sabihin na naman, nakikabit ako. Hindi ito kasal, hindi ito kasal. At hindi naman kami abot sa 7 taon kung kasal to. At imposible na walang lalabas na asawa nito kung kasal man ito. So yung pass na po yun, wala na po tayo. Hindi na, dapat mga pass hindi na binabalikan. So, syempre, kung ano yung nandyan, yan yung dapat pagsikapan na palaguin, mga ganyan. So, yun lang mga kabady, no? At hindi na namin patagalin to. At kahit anong sabihin ninyo, Yes. may pagsiselos man, pero pasensya na. Hindi ko ito ipagpapalit sa kung anong meron kayo. Kaya hanggang dito na lang mga kabady. Maging masaya, dapat matuto po tayo makontento kung ano yung meron tayo na binigay ni Lord. Maging grateful po tayo sa bawat araw na nagigising na po tayo. Ang ganda ng kaldero namin. No? Nagsasaing kami mga kabady. So, ayun mga kabady, nandito na lang yung aming video at bihira lang yan si partner magsalita at pasensya na di ko anong mga nabitawan namin dito na hindi nyo nagustuhan. Kami nagpapakatotoo lang at sinagot lang namin at hindi naman masama ang magsalita na din si partner lalo na nadadamay na siya ni Manilyn Nobleza at ni Hasa. So, yun lang mga kabady, no? At nandito na lang yung aming content at yan yung kataga ng Kalingap, One Kalingap, One family! at kahit anong pagsubok, anong pagdidiskrimina nyo sa amin, susuka lang kami. Pero hindi susuko. Kaya, Adja! Laban lang!